Kamusta? At welcome sa inyong lahat. Ako si Wana at sasamahan ko kayo sa episode nito para matuto ng iba pang mga teknik na makakatulong sa atin sa pagharap sa stress. At makakasama ko rin sa episode na ito si Mariam. At gaya ng dati, pinapaalala ko sa inyo na ang podcast na ito ay hindi kapalit ng psychological counseling kung kailangan ninyo ito. At kung natapos na ninyo ang 5 episode at nakaramdam pa rin kayo ng mga mahihirap na kaisipan at damdamin na nakakaapekto sa inyong pang-araw-araw na buhay at hindi ninyo alam kung paano ito harapin. At gaya ng dati, nais ko kayong paalalahanan na ang podcast na ito ay hindi kapalit ng profesional na payong pang-psikolohiya kung kailangan ninyo ito. Kung natapos na ninyo ang 5 episode at nakakaranas pa rin kayo ng mahihirap na kaisipan at damdamin, nakakaapekto sa inyong araw-araw na buhay at hindi ninyo alam kung paano ito harapin, pinapayuhan namin kayong tumawag sa National Lifeline sa numerong 1564 para sa support ng pangsikolohiya at pag-iwas sa suicide. Ang serbisyong ito ay available sa wikang Arabic at Ingles lamang. Alalahanin natin kung ano ang ating natutunan sa mga nakaraang sesyon. Natututunan natin sa mga nakaraang sesyon ng kursong ito na kapag tayo ay nasa ilalim ng stress, lumalabas ang masasakit na damdamin at kaisipan. At kapag tayo ay na-stuck sa mga kaisipan at damdamin, nagsisimula tayong gumawa at magsabi ng mga bagay na naglalayo sa atin sa uri ng tao na gusto nating maging. At pinapahirap nito ang ating buhay. Gayunpaman, kaya nating kumalas ang ating sarili mula sa ating mga damdamin at kaisipan, magsentro at makisalamuha sa mundo sa ating paligid. At ang mabilis na paraan upang kumalas ay sa pamamagitan ng 3 hakbang. Ang pagmamasid, pagpapangalan at pakikipag-ugnayan sa mundo sa ating paligid. At ngayon, mag-iinsayo tayo ng mabilis sa 3 hakbang na ito. Pakiusap, umupo ng tuwid at gawin ang pagsasanay na ito ng tahimik. Maaaring nakapikit o nakadilat ang mga mata kung ano ang mas gusto ninyo. Pansinin ang isang kaisipan o damdamin ng may kuryosidad. Pangalanan ang kaisipan. Narito ang isang masakit na kaisipan o napapansin ko ang isang masakit na damdamin. Ibalik ang inyong focus at pansinin ang mundo sa inyong paligid. Ano ang kaya ninyong makita, marinig, maamoy at mahawakan? Makisalamuha na ngayon sa mundo sa iyong paligid. At iyan ang 3 hakbang para sa pagkalas. Ang isa pang paraan para kumalas ay ang grounding. Kapag lumitaw ang emosyonal na bagyo, at dahil ang pagsasanay ay napakahalaga upang malinang ang mga bagong kasanayan, uulitin natin ang pagsasanay na ito. Pakiusap, gawin ang pagsasanay na ito ng tahimik. At ngayon, hinihiling namin sa inyo na umupo ng tuwid. Maari ninyong ipikit ang inyong mga mata o maari kayong tumuon sa isang punto, kung ano ang mas gusto ninyo, at maglaan ng oras upang mapansin ang mga kaisipan at damdamin na narito sa inyo ngayon. Pangalanan ang mga kaisipan at damdamin na ito, at sabihin sa inyong sarili, narito ang mga kaisipan tungkol sa, o napapansin ko ang mga damdamin tungkol sa. At ngayon, subukang bagalan ang iyong paghinga. Dahang-dahang idiin ang inyong mga paa sa sahig. Bagalan pa ang iyong paghinga at pansinin kung paano lumalabas ang hangin mula sa inyong mga baga. At kapag wala ng hangin sa baga, huminto sandali at bumilang hanggang 3 bago muling huminga papasok. Kapag huminga kayo papasok muli, gawin ito ng napakabagal at huwag subukang huminga ng malalim. Hayaang mapuno ang baga ng kusa. Kung makaramdam kayo ng pagkahilo,
Nangangahulugan ito na huminga kayo ng masyadong mabilis at malalim, kaya bagalan ang paghinga. Pansinin kung paano pumapasok at lumalabas ang hangin. Pansinin ang paghinga ng may kuryosidad, na para bang ito ay unang beses ninyong huminga. Patuloy na obserbahan ang inyong paghinga habang pumapasok at lumalabas ang hangin. At habang kayo ay humihinga papasok, sabihin sa inyong sarili, hingang papasok. At habang kayo ay huminga palabas, sabihin sa inyong sarili, hingang palabas. Sa oras na mapansin ninyo na kayo ay na-stuck, kilalanin ito, kumalas at ibalik ang inyong focus. Ayusin ang inyong pag-upo ng dahan-dahan hanggang maging tuwid ang inyong likod. Pagkatapos, iunat ang inyong katawan at pansinin ang inyong pakiramdam habang nag-uunat. At kung ayaw ninyong mag-unat, ayusin lang ang inyong pag-upo at ang inyong mga balikat at subukang igalaw ang inyong ulo at idiin ang mga paa sa sahig ng marahan. Buksan ang inyong mga mata at tainga hanggat maaari at tumingin sa inyong paligid sa lugar kung nasaan kayo. Humanap ng 5 bagay na maaari ninyong makita. Tukuyin ang 3 o 4 na tunog na inyong naririnig. Buksan ang inyong mga kamay ng dahan-dahan at igalaw ang inyong mga daliri sa inyong mga tuhod o sa upuan at pansinin kung ano ang inyong nararamdaman sa ilalim ng inyong mga daliri. At ngayon, tumingin sa inyong paligid at pansinin ng may kuryosidad ang lahat na maaari ninyong marinig, makita, mahawakan, malasahan o maamoy. At tandaan, kung tayo ay nasa kama at hindi makatulog, gawin ang pagsasanay na ito na ginagawa natin at mag-unat at huminga ng dahan-dahan at mag-focus sa paghinga. At tandaan, ang pangunahing layunin ng grounding ay tulungan tayong mamuhay ayon sa ating mga personal na pinapahalagahan at maging mas malapit sa tao na gusto nating maging. Naaalala ba natin ang mga personal na pinapahalagahan na pinakamahalaga sa inyo mula sa nakaraang sesyon? Pag-isipan ito ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Tandaan, ang ating layunin ay hayaan ang mga personal na pinapahalagahan na gumagabay sa inyong mga kilos. Ang mga ginagawa ninyo gamit ang inyong mga kamay at paa, ang mga salitang ginagamit ninyo, at ang paraan ng inyong pagsasalita. Siyempre, marami ang layunin na hindi ninyo nakakamit ngayon at maaring mga problema at paghihirap na hindi ninyo kayang lutasin. Ngunit, maaari kayong maging mas mahusay sa pagkilos ayon sa inyong pinahahalagahan at sa pagiging ang tao na gusto ninyong maging kapag dumaan kayo sa isang sitwasyon na puno ng stress. At maaari kayong maging mas mahusay sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa inyong sarili at pagsabi at paggawa ng mabubuting bagay para sa inyong sarili kapag ang buhay ay napakahirap para sa inyo. At sa parehong paraan, maaari kayong maging mas mahusay sa pamamagitan ng pakipagkaibigan sa iba. Sa nakaraang episode, natutunan natin na mayroon tayong 3 pagpipilian para sa anumang mahirap na sitwasyon. Ang unang pagpipilian ay ang iwanan ang sitwasyon o kalagayan at ito ay hindi laging posible sa lahat ng pagkakataon. Ang pangalawang pagpipilian ay ang baguhin kung ano ang maaring baguhin. Tanggapin ang sakit na hindi mababago. Mamuhay ayon sa inyong mga pinahahalagahan at maging ang tao na nais ninyong maging. Ang pangatlong pagpipilian ay ang mawalan ng koneksyon sa inyong mga sariling pinahahalagahan at gumawa ng mga bagay na maaring hindi nagpapabuti sa sitwasyon o lalo pa itong pinapalala. Karamihan sa atin ay hindi pipiliin ang pangatlong opsyon. Ngunit, madalas sa huli ay automatiko natin itong ginagawa kapag tayo ay naliligaw sa ating masasakit na damdamin at kaisipan. Sa nakaraang episode din,
Pinag-usapan natin ang tungkol sa pagpili ng pangalawang opsyon at pagsasanay ng values-oriented problem solving gamit ng 4 na hakbang. Unang hakbang, tukuyin ang isang mahirap na sitwasyon ng inyong kinaharap. Pangalawang hakbang, mag-isip ng 2 o 3 pinahahalagahan na pinakamahalaga sa inyo sa sitwasyong ito. Pangatlong hakbang, mag-isip ng mga paraan kung paano ninyo mababago ang maaaring baguhin. Mag-isip ng mga bagay na naaayon sa inyong mga pinahahalagahan na maaari ninyong gawin upang makaimpluwensya sa sitwasyon. Pang-4 na hakbang, pumili ng isang ideya lamang mula sa lahat ng mga ideya na sa tingin natin ay kaya nating gawin at isakatuparan. Sa episode ngayon, may karagdagang hakbang tayong matututunan. Kung gayon, may isang karagdagang hakbang sa paglutas ng problema na dapat natin isaalang-alang. At iyon ay, pagkatapos nating gumawa ng isang aksyon, kailangan nating pag-isipan ito at suriin kung ito ay epektibo. Maglaan ng oras upang pag-isipan ang paksang ito. At una, alalahanin kung ano ang ginawa ninyo noong nakaraang linggo habang sinusubukan ninyong harapin ang isang problema. Maglaan ng sandali upang halalahanin ang problema. Ngayon, alalahanin ang aksyon na inyong ginawa. Ano ang ginawa ninyo gamit ng inyong mga kamay at paa? At ano ang sinabi ninyo? Tanungin ang inyong sarili ngayon, kumilos ba ako palagi ayon sa aking mga personal na pinapahalagahan? Kung ang sagot ay hindi, ano ang maaari kong gawin sa susunod na pagkakataon sa ibang paraan na mas naaayon sa aking mga pinahahalagahan? At kung ang sagot ay oo, tanungin ang inyong sarili. Ang aking mga kilos ba na ginabayan ng aking mga personal na pinapahalagahan ay nakatulong sa pagpapabuti ng sitwasyon, gaano man kaliit ang tulong na iyon? Kung ito ay nakatulong, mag-isip, magiging kapaki-pakinabang kaya na ipagpatuloy ang mga pagkilos na ito sa hinaharap? Kung hindi ito nakatulong, huminto at mag-isip. Ano ang maaari kong gawin sa ibang paraan sa susunod na pagkakataon na mas makakatulong ng mas mahusay? Sa ating mga nakaraang episode, sinuri natin ng detalyado kung paano mamuhay ayon sa ating mga personal na pinahahalagahan at pagsasagawa ng mga aksyon. Ngunit, paano naman ang pagtanggap sa sakit ng mga bagay na hindi natin mababago? Ito ay madalas na kinabibilangan ng mga kaisipan at damdamin ng pighati, pagkawala, galit, takot, lungkot, hiya, pagkakasala, at marami pang ibang damdamin. Likas sa atin na walang sino man sa atin ang may gusto ng sakit at hindi natin ito ninanais. Ngunit, tulad ng nakita natin dati, may mga bagay na sinusubukan nating iwasan o tanggalin na karaniwang naglalayo sa ating mula sa ating mga personal na pinahahalagahan o nagpapalala sa ating buhay. Kapag nakaramdam tayo ng stress, ang ating likas na reaksyon ay madalas na subukan tanggalin ang ating masasakit na damdamin at kaisipan. Halimbawa, maaari nating subukan gumaan ang pakiramdam sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay tulad ng pag-inom ng alak o paggamit ng mga nakaka-addict na substansya, pag-iwas sa mga tao o pananatili sa kama buong araw. Pag-isipan ang tanong na ito. Ano pa ang ibang mga bagay na karaniwang ginagawa ng mga tao upang subukang ilayo ang masasakit na damdamin at kaisipan mula sa kanila?
Ang mga parangbang ito ay nagdudulot ng iba pang mga problema sa katagalan. Kung iniiwasan ninyo ang mga tao at nanatiling mag-isa buong araw, maaari kayong makaramdam ng higit na kalungkutan. Kung umiinom kayo ng alak o gumagamit ng mga nakakaadik na substansya upang makalimutan ang masamang pakiramdam na inyong nararamdaman, maaari kayong magkaroon ng mga problema sa kalusugan, mga problema sa inyong pamilya, o mga problema sa pananalapi. At ang problema, karamihan sa mga paraang ito ay nagpapalala sa inyong buhay sa katagalan at inilalayo tayo sa pagkilos tulad ng tao na gusto nating maging. Kaya naman, maghahanap tayo ng isang bagong paraan ng pagtugon sa sakit na ito. Gusto kong hilingin sa inyo na gumawa ng isang ehersisyo na makakatulong sa inyo na maipaliwanag ang bagong paraan ito ng pagtugon sa inyong sakit. Ipinapakita sa atin ng ehersisyong ito kung paano ang pagtulak sa sakit palayo ay umuubos ng ating enerhiya at ginagawang mahirap para sa atin na gawin ang mahahalagang bagay. Ipinapakita rin nito sa atin kung paano kapag lumayo tayo sa pakikipagbuno sa sakit at huminto sa pakipaglaban dito ay humihinto sa pagtulak dito palayo ay karaniwang nakakaranas tayo ng pakiramdam ng ginhawa. Maaaring makita ng ilan sa inyo na medyo kakaiba ang ehersisyo sa simula. At tandaan, hindi kayo obligado na gawin ang ehersisyo kung ayaw ninyo. Gayunpaman, inaasahan naming susubukan ninyong gawin ito dahil nakakatulong ito sa karamihan ng mga tao na talagang maunawaan ang bagong paraang ito ng pagtugon sa sakit. Nais kong maganda kayo ng isang blankong papel. Isipin ninyo na ang papel na ito ay ang lahat ng inyong masasakit na kaisipan at damdamin. Hawakan ito ng mahigpit gamit ang inyong dalawang kamay. Isipin ninyo na nasa harap ninyo ang lahat ng bagay na mahalaga sa inyo, ang mga tao at ang mga gawain na mahal ninyo. At pati na rin ang lahat ng inyong mga problema at mga hamon na kinakaharap. At ang lahat na mahalagang gawain na kailangan ninyong gawin. At ngayon, habang hawak ng mahigpit ang papel gamit ng inyong dalawang kamay, itulak ito palayo sa inyo hanggat kaya ninyo. At habang ginagawa ito, isipin na ang papel ay ang lahat ng inyong masasakit na kaisipan at damdamin at sinusubukan ninyo ng gusto na mawala ito. Patuloy ninyo itong itulak palayo hanggat kaya ninyo. Panatilihing nakaunat ang inyong mga kamay at itulak sila palayo hanggat maari. At habang itinutulak ninyo ito palayo, pansinin ang tatlong bagay. Ang ginagawa ninyo ay lubhang nakakapagod, hindi ba? Ang ginagawa ninyo ay lubhang nakakaabala. Gaano kahirap na makisalamuha ng buo o makipag-ugnayan sa mga tao at mga gawain na mahalaga sa inyo? Gaano kahirap na manatiling nakapokus upang manatiling nakatuon sa mga gawain na kailangan ninyong gawin? Gaano kahirap kumilos ayon sa inyong mga personal na pinahahalagahan kapag sinusubukan ninyong itulak ito palayo? At gaano kahirap gawin ang mga bagay na nagpapapadali sa mga usapin sa inyong buhay? Ilagay ang papel sa inyong kandungan. Naging mas madali ba ngayon ang makikisalamuha at komunikta? Naging mas madali na ba na manatiling nakapokus at nakatuon sa mga gawain na kailangan ninyong gawin? Igalaw ang inyong mga kamay at braso sa inyong paligid. Gaano kadali kumilos ayon sa inyong mga personal na pinahahalagahan upang gawin ang mga bagay na nagpapadali sa inyong buhay? Gaano kadali ang bagay na ito
kapag hindi ninyo sinubukang itulak palayo ang lahat ng inyong masasakit na kaisipan at damdamin? Ngunit ngayon, mayroon kayong ibang paraan upang tumugon dito upang hindi ito makakahadlang sa inyo o pumigil sa inyo na makisalamuha sa inyong buhay. At kung mayroon anumang kapakipakinabang na maari ninyong gawin sa mga masasakit na kaisipan at damdamin, gamitin ito. Dahil ang ating mga kaisipan at damdamin ay nagbibigay sa atin ng kapakipakinabang na impormasyon at ipinaalala sa atin ang mga bagay na mahalaga sa atin at kung saan natin kailangang kumilos. Ibig sabihin, humihinto tayo sa pakikipaglaban sa masasakit na kaisipan at damdamin at nagiging bukas tayo at binibigyan natin ito ng puwang. At hinahayaan natin itong umiral nang hindi tayo nai-stuck dito o nakikipagbuno dito. Ginagawa natin ito upang makakilos tayo tulad ng tao na gusto nating maging at mag-focus ng higit pa at epektibo sa ating mga gawain at kumonekta sa mga taong mahal natin at makisalamuha ng higit pa sa buhay. Sana ay nagawa ninyo ang ehersisyo at maaring nakinabang kayo rito. Sa ngayon, pansinin, natutunan na nating obserbahan at pangalanan ang mga nakakambalang kaisipan at damdamin. At sa bahaging ito ng ating episode, tutuklasin natin kung paano tayo maaaring maglaan ng detalyadong espasyo para sa mga ito. Upang maunawaan kung paano tayo maglalaan ng espasyo, nais kong isipin ninyo ang inyong sarili bilang kalangitan. Mayroon itong lugar para sa lahat ng uri ng lagay ng panahon. Maaraw, maulap, maulan, at maging ang masamang panahon. Sa susunod na ehersisyo, iisipin natin ng ating mga damdamin ay tulad ng panahon at tayo ay tulad ng kalangitan. Maaari tayong magkaroon ng lugar para sa lahat ng uri ng damdamin at kaisipan, tulad ng saya at lungkot, galit at sakit. Kaya, paano tayo makapaglaan ng espasyong ito? Pakinggan ninyo. Ang paglalaan ng lugar para sa masasakit na kaisipan at damdamin sa halip na labanan ang mga ito ay nangangailangan ng 3 simpleng hakbang: pagmamasid, pagpapangalan, at paglalaan ng lugar. At alam na ninyo ang unang 2 hakbang, ang pagmamasid at pagpapangalan mula sa inyong mga kasanayan ng pagkalas. Para sa ikatlong hakbang, ang paglalaan ng lugar, ito ay isang kapakipakinabang na hakbang upang isipin ang tungkol sa kalangitan at sa panahon. Gaano man kasama ang panahon, gaano man kalakas ang mga bagyo, gaano man kabagsik ang hangin, gaano man kalamig o kataas ang temperatura. Ang kalangitan ay naglalaan ng lugar para sa panahon na hindi nasasaktan nito. At sa malaot madali, ang panahon ay nagbabago. Ang ating mga damdamin at kaisipan ay parang panahon at patuloy na nagbabago. At matutunan natin na maging tulad ng kalangitan at maglaan ng lugar para sa pinakamasamang panahon na posible nang hindi tayo nasasaktan dahil dito. At dahil ito ay napakahalaga, uulitin ko ngayon ang 3 hakbang na ito para sa paglaan ng lugar. Unang hakbang, pansinin ang inyong sakit ng may kuryosidad. Pangalawang hakbang, pangalanan ang inyong sakit. Halimbawa, napapansin ko ang isang masakit na damdamin ng kalungkutan. Pangatlong hakbang, maglaan ng lugar. Isipin ang inyong masasakit na kaisipan at damdamin na parang panahon at kayo ay kalangitan. Ang layunin ngayon ay maglaan ng lugar para dito. Hayaan itong dumating, manatili at umalis sa tamang oras nito at hayaan itong dumaan sa inyo tulad ng pagdaan ng panahon sa kalangitan. At ngayon, magsisimula tayo sa ehersisyong ito.
Isipin ninyo na kayo ay humaharap sa isang mahirap na sitwasyon o problema. Isipin ito ng malinaw at buhay na buhay hanggat maari. Ano ang ginagawa ninyo gamit ang inyong kamay at paa? Pansinin ng may kuryosidad ang mga kaisipan at damdamin na lumitaw. Maaaring lumitaw ang mga masasakit na sensasyon sa dibdib, tiyan, ulo, o masakit na emosyon tulad ng galit, takot at pagkakasala. Pansinin ng may kuryosidad ang mga damdamin at kaisipan na lumalabas. At kapag napansin ninyo ang paglitaw nito, pumili ng isa na lubhang nakakagambala sa inyo at pangalanan ito ng tahimik. Halimbawa, napapansin ko ang isang damdamin ng pighati sa aking dibdib, o napapansin ko ang isang kaisipan na ito na hindi magtatagumpay. Ngayon, isipin na ang masasakit na kaisipan at damdaming ito ay parang panahon, at kayo ay parang kalangitan. Ang inyong layunin ay maging bukas at maglaan ng lugar para sa mga kaisipan at damdaming ito, upang hayaan itong dumating, manatili at umalis sa tamang oras nito. Hayaan itong gumalaw sa loob ninyo, tulad ng paggalaw ng panahon sa kalangitan. Kaya pumili ng isang kaisipan o damdamin na naririyan sa inyo ngayon at obserbahan ito ng may malaking kuryosidad. At habang ginagawa ninyo ito, huminga palabas ng dahan-dahan, ubusin ng gusto ang hangin sa inyong mga baga. Kapag wala ng hangin ang inyong mga baga, huminto sandali at bumilang hanggang 3 bago huminga muli ng dahan-dahan papasok. At habang ginagawa ninyo ito, isipin na ang inyong hininga ay dumadaloy papasok at sa paligid ng inyong sakit. At anuman ang pagkaunawa o pag-imagine ninyo sa ideyang ito, ayos lang yon. Walang tama o maling paraan upang gawin ito. Ang ideya ay simpleng huminga ng dahan-dahan at ubusin ang hangin sa inyong mga baga. At habang ginagawa ninyo ito, makukuha ninyo ang pakiramdam ng paglalaan ng lugar para sa inyong sakit at ang pakiramdam ng pagiging bukas at paglaan ng lugar para sa masasakit na kaisipan at damdaming ito. Tingnan kung kaya ninyong hayaan ang masasakit na kaisipan at damdaming ito na mananatili na kahit hindi ninyo ito gusto at ayaw ninyong naririyan ito. Tingnan kung maari ninyong itigil ang pakikipaglaban sa sakit na ito. Hayaan lang itong umiral. Maraming tao ang maaaring makita itong mahirap sa simula. Kaya may isa pang ehersisyo na makakatulong sa inyo. Ilagay ang inyong mga kamay sa inyong harapan. Hayaan silang magpahinga sa inyong kandungan. Hayaang nakataas ang inyong mga palad. Magkatabi at magkadikit na parang mga pahina ng isang bukas na libro. Ngayon, pagdikitin ang inyong mga palad na parang sinusubukan ninyong durugin ang sakit na nasa pagitan ng mga ito. Diinan hangga't maari. Gamitin ang lahat ng inyong lakas. Damhin ang inyong mga kalamnan na naninikip sa inyong mga balikat, sa inyong lieg, at sa inyong mga kamay habang sinusubukan ninyo ng buong lakas na durugin ang mga damdamin at kaisipang ito. Ang ginagawa ninyong ito ay katulad na nakikipaglaban o nakikipagbuno sa sakit. Ito ang eksaktong kabaliktaran ng paglalaan ng lugar para sa sakit na ito. Ngayon, tumigil sa pagsubok na durugin ang sakit. Relaksin ang inyong mga kalamnan. Ipahinga ang inyong mga kamay at hayaan silang magpahinga sa inyong kandungan. At hayaang nakataas ang inyong mga palad na para bang may hawak kayong isang mangkok ng pagkain. Nararamdaman ba ninyo ang pagkakaiba? Ang sakit ay kasama pa rin ninyo. Ngunit hindi ba ito mas madali kaysa pakikipaglaban dito? Ang ating pangunahing layunin ngayon ay matutunan kung paano tiisin ang ating mga sakit sa parehong paraan. Marahil ngayon, marami sa inyo ang maaaring nakitang napakahirap ng ehersisyong ito at normal lang iyan. At dapat natin itong asahan. Dahil ito ay isang kasanayan at tulad ng anumang iba pang kasanayan,
Nakikita ito ng ilang tao na madali sa simula at ang iba naman ay nakikitang mas mahirap ito. At eksakto tulad ng anumang kasanayan, habang mas marami tayong nagsasanay, mas gumagaling tayo sa paggawa nito. Kaya naman, pakiusap, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon upang magsanay sa bagong paraang ito ng pagtugon sa inyong sakit. Ang magmamasid, magpangalan, maglaan ng lugar para dito, at tratuhin ang iyong sarili ng may kabaitan. Maaari ninyo itong gawin anumang oras ng mag-isa. At habang mas marami kayong nagsasanay, mas malaki ang benepisyong makukuha ninyo. Ipapaalala ko muli sa inyo na sa ehersisyong ito, nagsanay kayo sa paglalaan ng lugar para sa masasakit na damdamin at kaisipan, sa halip na ubusin ang enerhiya sa pakikipaglaban sa mga ito. Tandaan, ang masasakit na damdamin at kaisipan ay tulad ng panahon. Hindi natin ito makokontrol o mapipigilan. Ngunit, maaari tayong maglaan ng lugar para dito at hayaan itong umiral habang ginagawa natin ang mga bagay na mahalaga sa atin. At padadaliin nito para sa atin na maka-adapt dito. Kaya naman, ang 3 hakbang para sa ehersisyo ng paglaan ng lugar ay: unang hakbang, pagmamasid sa isang masakit na kaisipan o damdamin. Pansinin kung saan sa inyong katawan ninyong nararamdaman ang kaisipan o damdamin ito. Pangalawang hakbang, pangalanan ang kaisipan o damdamin sa pamamagitan ng pagsasabi, ito ay isang masakit na kaisipan o ito ay isang masakit na damdamin. Pangatlong hakbang, hayaan ang kaisipan o damdaming ito na dumating at umalis, tulad ng panahon na dumating at umalis sa kalangitan. Huminga, papasok o patungo sa damdaming ito at sa paligid nito upang maglaan ng lugar para dito. At sa halip na labanan ito, hayaang ito gumalaw sa loob ninyo tulad ng paggalaw ng panahon sa kalangitan. At sa gayong, magagamit ninyo ang inyong oras at enerhiya upang kumilos ayon sa inyong mga pinahahalagahan. At bago nating tapusin ang 5 at huling episode ng Podcast SH Plus, nais kong tandaan ninyo na kapag lumitaw ang emosyonal na bagyo, tiyakin ninyo mag-ground. Paulit-ulit kumalas kayo at maglaan ng lugar para sa masasakit na damdamin at kaisipan. Kung hindi kayo makatulog sa gabi, huminga ng dahan-dahan at mag-focus sa inyong paghinga. Tuwing umaga, bago kayo bumangon, maglaan ng konting oras upang alalahanin ang 2 o 3 pinahahalagahan na nais ninyong isabuhay sa araw na iyon. At sa buong araw, maghanap ng maliliit na paraan upang kumilos ayon sa inyong mga personal na pinahahalagahan. Maghanap lalo na ang mga pagkakataon na magiging kaibigan ang iyong sarili, na kumonekta ng may kabaitan at pag-aalaga. At sa bawat oras na mapagtanto ninyo na kumikilos kayo ayon sa inyong mga pinahahalagahan, kilalanin ito sa inyong sarili at sabihin, ako ay isang huwaran na tao na gusto kong maging. Maging kaibigan din ang inyong sarili. Kumalas mula sa hindi mabubuting kaisipan. Magsabi ng mabubuting salita sa inyong sarili kung ito ay nakakatulong. Maglaan ng lugar para sa masasakit na kaisipan at damdamin. At kilalanin ang inyong sakit bilang isang normal na bahagi ng pagiging tao.
Gamitin ang inyong mga pinahahalagan upang lutasin ang inyong mga problema hanggat kaya ninyo. Kapag dumating sa inyo ang mahihirap na kalagayan, paalalahanan ang iyong sarili. Baguhin kung ano ang kaya ninyong baguhin. Tanggapin ang sakit ng mga bagay na hindi ninyo kayang baguhin. At mamuhay ayon sa inyong mga personal na pinahahalagahan na kayo mismo ang nagtakda. At tandaan na ang bawat kilos na ginagawa ninyo ay may kahalagahan gaano man kaliit ang kilos na iyon. Maaring makita ninyo kapaki-pakinabang na regular na suriin ang gabay. Ang aklat na ito ay matatagpuan sa link na kasama ng mga episode upang ipaalala sa inyong sarili ang mahalagahang kasanayan na natutunan ninyo sa podcast na ito. Sa dulo ng aklat, makikita ninyo ang isang buod ng mga pangunahing kasanayan sa supported self-help course o kurso sa pagtulong sa sarili na may suporta. At hindi ko maipaliwanag sa inyo kung gaano kahalaga ang pagsasanay. Habang mas ginagamit ninyo ang mga kasanayang ito, mas magiging mahusay kayo sa pagsasagawa ng mga ito. Sa huli, lubos kaming nagpapasalamat sa inyo dahil naglaan kayo ng oras upang pakinggan ang podcast na ito at lumahok sa mga ehersisyo at gawin ang lahat ng maliliit na hakbang na ito na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa inyong buhay. At nais naming batiin ang bawat isa sa inyo ng tagumpay sa inyong patuloy na paglalakbay sa buhay.